Ang halos hindi lumalaki na sahod at ang patuloy na pagtaas ng antas ng pamumuhay ay isang malaking rason kung bakit ang pag-ipon ngayon ay napakahirap. Ang pag-iipon ng pera ay tila isang pangarap na di makakamtan para sa karamihan ng mga tao na nabubuhay sa sahod kada buwan. Ngunit ang magandang balita ay hindi ito imposible. Ang pag-iipon ng pera ay hindi lamang isang pangkaraniwang pinansyal na desisyon kundi isang gawain na nagiging pangangailangan para lang magkaroon ng ligtas na kinabukasan. Ngunit ngayon, hindi tayo narito upang talakayin ang kahalagahan ng pag-iipon. Narito tayo upang magbigay sa iyo ng 8 bagay na makakatulong sa pag-iipon ng pera. Welcome sa Pinoy Wealth Channel. Ito ang channel kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng bagay tungkol sa kayamanan, negosyo, at tamang pag-iisip tungo sa pag-asenso. Number 1, gumawa ng budget. Ang pinakalinalaman na bahagi ng anumang pinansyal na plano ay isang budget. Kung nagagawa ito ng mga kumpanya, tiyak na kayang-kaya mo rin ito. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang budget, masusuri mo ang iyong gastusin, makakahanap ng balanse sa iyong kita at gastos, at matutuklasan ang optimal na pag-iipon kada buwan. Ang unang hakbang na gagawin dito ay suriin ang iyong credit card at bank statement bills, at iba pang resibo para makita ang mga recurring na gastusin. Ang mga ito ay maaaring gastusin sa transportasyon, pagkain, kuryente, o mga utang. Kapag mayroon ka ng listahan ng mga halaga, suriin ito ng mabuti at hatiin ang mga hindi pangangailangan sa mga importanteng expenses. Ngayon, suriin mo naman ang bagong listahan laban sa iyong kita. Kung gumagastos ka ng higit pa kaysa sa iyong kinikita sa isang buwan, kailangan mong bawasan ang iyong mga gastusin. Siguruhin na mayroong sapat na halaga na natitira sa iyong account pagkatapos bayaran ang lahat ng iyong gastusin. Mainam rin na i-update ang iyong mga gastusin taon-taon o pagkatapos ng anumang malaking pagbabago sa iyong buhay, tulad ng pagkawala ng trabaho o pagsilang ng isang sanggol. Number 2, bayaran agad ang mga credit card. Ang mga nakakaakit na credit card sa iyong wallet ay maaaring magdulot sa iyo ng problema kung hindi ka maingat. Ang credit card ay maaaring mapakinabangan mo. Sa katunayan, ang wastong paggamit nito ay magpapataas ng iyong credit score. Ngunit kung paano nito pinapaangat ng iyong score ay siya ring paraan na maaari nitong hilahin ka pababa. Ang golden rule sa paggamit nito ay palaging bayaran ito sa takdang oras at gamitin lamang para sa mga kinakailangang bagay. Kung ginagamit mo ang iyong card para sa mga luho at anumang bagay na gusto mo lang pero hindi mo kailangan, pinapalaki mo lang ang interes na kailangan bayaran. Kung hindi mo kayang maging disiplinado sa paggamit ng iyong credit card, mas mabuti pang putulin na lang ito. Kung di ka maingat sa paggamit ng iyong card, magkakaroon ka ng malalaking interest rates na kailangang bayaran kada buwan, at mababawasan ang halaga ng pera na maaari mong maipon. Number 3, magtabi ng pera para sa sarili. Kapag sinabing magtabi ka para sa sarili, hindi nito ibig sabihin ay magtabi ka para sa mga libangan. Ang pagtabi ng pera para sa sarili ay ang paggawa ng mga desisyon kung saan dapat nagtatabi ka ng maliit na bahagi ng iyong pinaghirapang kita para sa iyong kinabukasan. Maaring ito ay paglalaan ng pera para sa retirement fund, sa emergency fund, o sa iyong mga investment. Para sa ibang tao, ang tawag dito ay ang 10% rule kung saan 10% ng kabuoang kita nila sa isang buwan ay itinatabi agad at ang 90% naman ay para sa mga gastusin. Depende sa iyo kung gaano kataas ang itatabi mo. Maaaring 20% kung wala ka naman masyadong expenses. Ang punto lang dito ay gawin mong pangunahing prioridad ang mga personal na layunin mo. Kapag makasanayan mo ang ganitong klaseng disiplina ay tiyak na magkakaroon ng positibong hakbang patungo sa pag-secure ng iyong kinabukasan sa larangan ng pinansyal. Number 4, i-monitor ang mga gastusin. Ang pinakamalaking money trap ay ang pag-aakalang ang paggastos sa malalaking bagay ang nagpapahirap sa iyo. Ngunit sa halip, ito ay ang maliit na mga bagay na pinagsama-sama ang nagdudulot ng pinakamalaking pinsala. Ang isang tasa ng kape sa McDo na nagkakahalaga ng 60 pesos ay hindi mamahalin. Pero tingnan nating mabuti. Kung bibili ka nito 2 beses araw-araw, maglalaan ka ng 3,600 pesos sa isang buwan. Sa halip,
Maaari kang bumili ng maayos na kapehan sa bahay para sa halos 2,000 pesos at ang perang dati mong ginugol sa pagbili ng kape araw-araw ay magagamit mo na para sa pagtutuos ng iyong credit card o iba pang bayarin sa bahay. Napakahalaga na i-keep track lahat ng maliit na gastusin at pang-araw-araw na mga gastos. Siguruhing hindi ka namumuhay ng higit sa iyong kakayahan at sa pamamagitan nito, ang pag-iisip na kailangan mong maayos na suriin ang iyong paggastos ay makakatulong sa pag-iwas sa mga impulse buying na kaugalian. Number 5. Tigilan ang impulse buying. Sa panahon ngayon, ang mga ATM, credit card, at online shopping ay nagbigay daan sa madali at komportableng pamamaraan ng paggastos ng pera. Sa kasamaang palad, kadalasan nauuwi tayo sa paggastos sa mga bagay na hindi natin kailangan. Ang lahat ng ito ay nauuwi sa kakayahan ng isang tao na kontrolin ang kanyang pagiging impulsive at kailangan niyang magkaroon ng sariling disiplina. Ayon sa mga pag-aaral, ang self-control ay isang uri ng lakas na napapagod pagkatapos ng ilang paggamit. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito ay ang paghihintay bago mamili. Kung natuklasan mo ang isang bagay na gusto mo, maghintay ng hindi bababa sa 24 na oras bago ito bilhin. Magugulat ka na pagkatapos ng paghihintay, bababa ang iyong pagnanais. Isa pang paraan upang harapin ang mga tukso ay ang pagkuha ng kalkulasyon kung ilang oras ng pagtrabaho ang katumbas ng presyo. Maaaring magulat ka na hindi ito sulit. Number 6. Suriin ang malalaking expenses. Ang mga gastusin na bumubuo ng pinakamalaking bahagi ng iyong sahod ay dapat na sinusuri paminsan-minsan. Tingnan ang iyong mga bank statement at alamin kung saan mo ginugol ang pinakamaraming pera. Hanapin ang mga paraan kung paano makakatipid sa mga gastusing ito sa pamamagitan ng pag-identify ng mga alternatibo. Halimbawa, tingnan mo kung gaano ka kadalas bumibili ng mga mamahaling pagkain sa isang linggo. Mula 4 na beses ay baka naman pwede mong gawing 2 na lang. Tingnan mo kung makakahanap ka ng ibang mas murang alternatibo. Tingnan mo ang grocery bill mo at suriin kung may mga items doon na binibili mo pero di naman talaga kailangan. Baka naman pwede mong bawasan ng mga chocolate, potato chips, at iba pa. Baka pwede namang paminsan-minsan ay local muna ang bilhin mo imbis na palaging imported. Suriin ang lahat ng iyong pinagkakagastusan, kabilang na ang iyong internet at mobile purchases. Number 7. Planuhin ang mga kakainin. Simulan ang pagplano ng iyong mga pagkain kung nais mong makatipid. Ito ay isa sa pinakamadali at masayang paraan ng pag-iipon ng pera. Kung alam mo kung ano ang iyong kakainin sa buong linggo at nabili mo na ang mga grocery nang naaayon dito, hindi mo na kailangang dumaan sa supermarket ng walang layunin, kung saan maaaring mapahamak ka sa paggastos ng higit pa dahil sa mga di planadong pagbili. Sa pamamagitan ng mga plano sa pagkain, mas madali ang pagpapanatili ng inyong budget. Bukod dito, maaari mo ring masubukan ang mga mas murang tindahan para sa iyong pamimili. Gayunpaman, bago ka bumili ng karagdagang pagkain, suriin muna ang iyong pantry at ref at ubusin ang natirang mga produkto. Number 8. Gumamit ng cash imbis na credit card. Ang paggamit ng cash laban sa credit card ay nagdedepende sa namimili, pero maaari kang makatipid kung cash ang pipiliin mo. Una, physical na nakikita at nararamdaman mo ang pagkawala ng pera sa iyong kamay. Dahil dito, mas nagiging aware ka sa iyong paggastos at mas mapapasunod sa isang budget o umiwas sa impulse buying. Sa pagbayad sa cash ay iniiwasan mo rin ang magkautang. Mas madaling mapigilan ang iyong sarili na gumastos lampas sa iyong kakayahan dahil magagastos mo lang ang hawak mong pera. Hindi ito ang kaso sa credit card. Mas ligtas ka rin sa identity theft kasi hindi mo na kailangan ibahagi ang personal na impormasyon mo sa mga cash transaction. Isa pang bagay na maganda sa cash transaction ay ang kawalan ng mga babayaran ng mga monthly interest rates. Ang pagkakaroon ng pera sa iyong mga kamay ay nagbibigay ng mas mataas na kapangyarihan sa pakikipagnegosasyon, lalo na sa mga sitwasyon kung saan maaaring magbigay ng discount ang mga nagbebenta para sa cash payment. At dyan na nagtatapos ang video na ito. Sana nagustuhan nyo at marami kayong natutunan. Maraming salamat sa pagnood, at magkita ulit tayo sa susunod na video.